Hello guys! Welcome back to my vlog. And kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. Ayan, may bisita tayo. Nandyan si Summer. Summer, bebe! Summer! Andyan ang ang anak ko. Nandyan sa likod. So anyway, thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe lately at kung hindi pa, mag-subscribe na po kayo. At salamat po sa mga suporta, sa nagla-like at patuloy na nanonood ng mga videos ko. Well, anyway, today we are going to talk about something different. Ito yung word na kala mo prescription ng gamot. Ito yung sometimes hindi natin palagi naririnig. But when I heard about this, actually hindi talaga, first time ko talaga narinig na may word palang ganito. Isang pambihirang word. Or it's isang napaka-unique na word na kung i-describe mo sa karamihan na yun, na sa karamihan natin, ang word na yun ay agathocacological. O, di ba? Hindi siya sakit, hindi rin siya gamot, hindi siya generic name na gamot. But, this word means, panoorin hanggang dulo. Alright, so what it means is you find something good in something bad. Agathocacological. Kung naranasan mo na masaktan, maiwan, mabigo, maubos, then this video is for you. So, ano nga ba ibig sabihin niyan? Something that is both good and evil at the same time. So, parang buhay. 'Di ba? Yung heartbreak natin, masakit. Pero, when you had the heartbreak, tinuruan ka naman nung pagsubok na yon na mahalin mo yung sarili mo. Tapos, when you have failure, if you had failure, kung bumagsak ka sa exam, na-refuse yung application mo, hindi na na-extend ang work permit mo, this teach you lessons kung paano babangon ulit. Kung paano ulit magsimula ulit. And yung trauma na ibinibigay sa'yo, let's say, may pagsubok na dumating sa buhay mo, nawalan ka ng mahal sa buhay, na aksidente, na may nangyaring hindi inaasahan. Pero, etong mga bagay na to, tinuturuan ka na buuin yung sarili mo ulit buhay para ikaw ay maging mas matibay. And these are the examples na mga yan. Let's be honest, hindi naman talaga perfect ang buhay natin. Walang perfect. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo, kahit lahat na sayo na, hindi ibig sabihin yan, perfect ang buhay natin. Lahat tayo may pinagdadaanan. Masasaya man yung nakikita natin sa social medias, masasaya man yung mga pictures or Instagrammable man lahat na nakikita natin. Sa likod ng camera, hindi natin nakikita ang buhay na pinagdadaanan nila or yung struggles na pinagdadaanan natin. Hindi natin nakikita lahat yan. At ito, yung mga real life example na, for example, yung isang mahal mo sa buhay na suddenly iniwan ka, nakala mo forever pala. Kagaya nung last time na example ko, binuo nila yung pangarap nila or yung letter na binasa ko dito sa channel na to. Sabay silang nangarap pamuntang Canada. Nauna si Mister, ngunit
hindi siya sinama. Kala nila, porket ikinasal sila sa Pilipinas, nung naghiwalay sila, doon nasira yung pangarap nila. At sinira yung tiwala natin. Ito yung mga bagay na kala mo magbibigay sa'yo ng trabaho kapag nagbigay ka ng pera. 'Di ba? Minsan sinasabi ng ibang tao, para makuha nila ang tiwala natin, bibigyan tayo ng lahat ng false promises. And at the end of the day, sisirain lang pala ang tiwala natin. Kukunin ng bonggang-bongga ang loob natin, pero hindi mo alam, may binabalak palang masama. May mga times din na pinaiiyak tayo gabi-gabi. Nagpapasalamat nga ako kasi kahit papano hindi ko na masyadong nararamdaman 'yan. Or hindi ko nararamdaman na ngayon 'yan, thank you Lord. Kasi malakas ang kapit natin sa Panginoon. Pero may mga tao pa rin na nagbibigay sa'yo ng sakit. At ito yung employer natin na hindi tayo binibigyan ng tamang sweldo. Minsan, ito yung mga kabiyak natin sa buhay na kala natin na sa hirap at ginhawa, susuungin natin ang lahat. Pero hindi pala. Meron pala silang ibang business na ginagawa. At minsan, ito rin naman yung mga anak natin sa ibang bansa, nakala natin na mag-aangat para sa atin, na mag-aangat ng buhay na mahirap natin sa Pilipinas, pero biglang nakalimot. 'Di ba? Ito yung mga nakakapagpasakit. And ginawa tayong option. Pero dati, dapat tayo ang priority. At ito na nga yung mga bagay na halimbawa, sinabi nyo sa sarili nyo na magka-Canada kayo pareho. Pero nung nauna yung isa, nung nakaramdam ng onting freedom yung isa, nakalimutan ng pamilya sa Pilipinas. Pero if you come to think of it, yang mga pagsubok na yan, yung mga struggles na yan, yung mga challenges na nangyari sa'yo, magiging ganito ka ba ka-strong kung hindi nangyari sa'yo yan? See, something to think about. Paki-comment nga, sa tingin nyo, mangyayari ba sa inyo? Magiging strong ba kayo? Magpapatuloy ba kayo sa laban sa buhay kung hindi nangyari sa inyo yung mga bagay na yan? And that brings me na pain changes you. 'Di ba? Yung mga sakit na nararamdaman nyo, ito yung mga sakit na magpapabago sa inyo. Pwede ka nitong sirain. Pwede ka nitong bigyan ng bisyo, malalang bisyo, uminom, magsigarilyo, magdrugs, o kung ano-ano pa, mababait, kung ano-ano pa. Pero, pwede ka ring hubugin. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba, minsan yung clay, 'di ba yung clay, kailangan niyang, or wag na lang clay kasi hindi naman ako familiar kung paano gumawa ng pot. Ano na lang, isang gold, 'di ba? Isang gold. Ang gold, 'di ba? Bago mo pa makita yung isang tunay na form ng isang gold, o bago pa siya maging magandang ring, sing-sing, bracelet, at kung ano-anong napakagandang jewelry, dumadaan siya sa init. At yung init na yun yung pagsubok na naguhubog sa kanya para maging isa at maging kaaya-aya siya. And I guess that relates to us as people in this world. The most strongest people that I know is naging strong sila kasi hindi naging madali ang kanilang buhay. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan nila. And naging strong sila dahil kailangan nila. Kailangan nilang magpatatag
Tama ba yun? Maging matatag para sa kani-kanilang pamilya. So which means, your story is agathokakological. So kung may pinagdadaanan kang depression, heartbreak, failure, rejection, and trauma, hindi ibig sabihin niya na talo ka. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi ka nakasali, bumagsak ka, wala nang pag-asa. Okay? Hanggat may buhay, may pag-asa. Okay? Ibig sabihin lang yan, ginagawang isang masterpiece ang iyong buhay. Minsan nga, 'di ba, sinasabi nila na kailangan dumaan ka sa isang napakalaking pagsubok para lang makita mo kung ano talaga yung nararapat para sa iyo. Or makita mo kung ano yung ang blessings na ibinibigay talaga sa iyo ng Diyos. And I just want to remind you guys na minsan yung heartbreak, ito yung bagay na nagliligtas sa atin. Hindi pala talaga para sa iyo yun. Hindi pala talaga para sa iyo yung babae o yung lalaki na yun para sa inyo. Niligtas ka nila doon. Yung pagkawala pala ng isang trabaho, natanggal ka sa isang trabaho, hindi na rin yung ang iyong work permit, nawala ang iyong status, ibig sabihin pala may ibinibigay sa iyo na bagong path. Hindi mo lang siya nakikita ngayon, pero it will make sense. Maybe after a few weeks, after a few months, after a few years. Yung delay is nagiging protection. Ibig sabihin, kaya naman hindi ibinibigay sa iyo agad ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka pa emotionally ready. Hindi ka pa, or physically ready para sa mga blessings na yan. Or sometimes, delay means protection, which means na probably may sakuna palang darating. At iniiwas ka ng Panginoon. Diba? At yung mga hindi nangyari is nagiging blessings. You just have to look always for the silver lining. So, kung nasasaktan ka ngayon, gusto ko lang tandaan mo na hindi mo pa nakikita yung purpose ng pain mo, pero darating ka rin doon. Okay? So, yun lang. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please share and subscribe dun sa mga taong may pinagdadaanan ngayon. At sa mga taong hindi pa naman, i-share nyo din, okay? At wala ka dyan yung email address ko if you have any inspiring questions or inspiring stories or questions, please feel free to send me an email. Okay? At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.